Sa nakaraang nating video ay kung saan naglaban sila Ye Gotchen at Zuan Shua, at dumating ang bagong karakter na si Zimen Piaozu, namimilipit sa sakit si Zuan Shua dahil sa atake ni Zimen. Naglalakad-lakad si Wang Feng, ang isip niya ay abala sa pagproseso ng hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko inasahan na ikaw ang tumawag sa nag-iisang kalaban ni Ye Gotchen sa kanyang buhay, si Zimen Piaozu. Kung si Ye Gotchen ang Sword Immortal, si Zimen Piaozu naman ang Sword God. Pareho silang tapat at narating na ang punto na tanging espada lamang ang nasa kanilang puso. Napatingin siya sa interface ng sistema, na nagpapakita ng detalyadong katangian. Katangian ng karakter, Zimen Piaozu Kultibasyon, Profound Sovereign Mid Stage. Profound Skill, Holy Light Sword Dao, Sovereign Grade Peak. Profound Weapon, Raven Sheath, Sovereign Grade Peak. Sistema, sa lohikal na pananaw, dapat mas malakas si Ye Gotchen kaysa kay Zimen Piaozu, tama ba? Usisa ni Wang Feng. Ang malamig na boses ng sistema ay bumalat sa kanyang isipan, si Zimen Piaozu ang napili sa pagkakataong ito. Matapos ang laban sa Purple Forbidden Peak, nakamit ni Zimen Piaozu ang pinakatuktok sa kasanayan sa espada. Sa ngayon, ang kasanayan ni Zimen Piaozu sa espada ay umabot na sa bagong antas. Narating na niya ang estado kung saan ang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring maging espada nang wala siyang espada sa kanyang puso. Napalunok si Wang Feng, kung ganoon, nauunawaan ko na, narinig ko na ang isang Profound Sovereign Realm Expert ay isa sa pinakamalalakas sa buong Yaori Empire, hindi masama. Ngayon, ang Divine Immortal Sect ay mayroong Profound Sovereign Realm Expert. Samantala, bumalat ang malamig na boses ni Ye Gotchen habang kaharap si Zimen Piaozu. Matapos ang laban sa Forbidden City, hindi ko inasahan na muli kitang makikita rito. Nakatitig si Zimen Piaozu ng malamig. Kapag nakarating ka sa Profound Sovereign Realm, maglaban tayo muli. Nagulat si Ye Gotchen sa sinabi ni Zimen, at kumpiyansang sumagot, sige. Lumapit si Zimen kay Wang Feng at yumuko, pagbati, Panginoon, huli na ako. Samantala, nag-alinlangan ang isipan ni Demon Xuan Shua, kung si Elder Ye, sigurado akong makakalabas pa ako rito, kung si Elder Zimen, may pagkakataon pa ako, ngunit, kung ang misteryosong Patriarch ang kumilos, tiyak akong mamamatay, hindi ko matansya ang lakas niya. Pero kahit ang isang Profound Sovereign Realm Expert ay gumagalang sa kanya, natatakot ako na napakalakas niya. Walang magawa, nagsalita si Xuan Shua, kung nakatadhana na ang demonyong ito ay bumagsak dito ngayon, pipiliin ko ang pinakakarapat dapat na bugbugin. Nagtaas ng kilay si Li Qing, na bigla, bagamat tiyak na maabot ko ang Entry Phase Realm sa loob ng isang taon. Ngayon, ako'y isang mortal na hindi pa nagsisimulang mag-cultivate, malakas ka. Pero ang kapal ng mukha mong bugbugin ang isang mahina tulad ko. Bamulong si Ling Feiwu, Senior, ayos lang, isang kumpas ni Ye Gotchen, lumutang si Li Qing, oh dear. Sa loob-loob niya, napaisip si Li Qing, bagamat malakas ang Divine Immortal Sect, kung makatagpo ako ng panganib at lalaban, ako na isang henyo ay maaaring mapahamak, hindi na ako maaaring maging inosente mula ngayon. Humarap si Zimen kay Wang Feng, Patriarch, ano ang gagawin natin sa kanya? Malamig pero puno ng autoridad ang boses ni Wang Feng. Isa, ibigay ang pera bilang bayad sa pagpasok at sumali sa aking Divine Immortal Sect. Dalawa, gagamitin ka namin bilang pataba upang palakasin ang mga halaman at bulaklak sa aking sekta. Mabilis na nag-isip si Wang Feng, kung mapapaniwala ko ang dakilang Demon Xuanxia na sumali sa Divine Immortal Sect, makakakuha ako ng sect points para sa pagre-recruit ng malalakas na tao. Pagkatapos noon, titingnan natin kung siya nga ba'y masama. At kung oo, papatayin natin siya. Nagninggas ang mata ni Demon Xuanxia, ang mga demonyo ay kailangang patayin, hindi hamakin. Ngunit hindi nagpigil si Li Qing, nakangiti pa rin, Patriarch, pinili niya ang pangalawang pagpipilian, ibaon ko ang katawan niya sa lupa at iiyak ko sa ibabaw, sisiguraduhin kung lalago ang mga bulaklak at halaman sa sekta. Napakunot ang noo ni Wang Feng, Dumbo, nakalimutan mo na ba ang sakit, mamaya, tutulungan kita magpraktis, bugbugin, ang Black Spirit Tortoise Immortal Body. Bago pa makapagdiwang si Li Qing, isang malakas na suntok mula kay Ling Feiwu ang tumama sa kanyang mukha. Junior, bakit mo ako sinuntok? Tanong ni Li Qing. Naghahanap ng palusot si Ling Feiwu. Senior, may lamok sa mukha mo. Bakit sinususo ng mga lamok ang dugo ko? Hindi ba nila alam na may mahalagang dugo ng henyo sa akin? Reklamo ni Li Qing. Muling tumitig si Wang Feng kay Xuan Shua. Alam kong mapagmataas ka at mayabang, ganito na lang, maaari kang sumali sa aking sekta sa loob ng isang taon, kung hindi kita mapanatili ng kusa sa loob ng isang taon, maaari kang umalis anumang oras pagkatapos noon. Sumigaw si Demon Xuan Shua, ang mga demonyo ay kailangang patayin.
Ngunit ang kanyang katawan ay yumuko, inihahandog ang bayad sa pagpasok. Ngumiti si Wang Feng, magaspang ang bibig mo, pero matapat ang katawan mo. Biglang nagpapapang prompt ng sistema, System Prompt, binabati ang host sa matagumpay na pagre-recruit kay Demon Xuanxia. Ang host ay makakatanggap ng 10,000 sec points at isang random summon. Napangiti si Wang Feng, puno ng galak. Hindi ko inasahan na ang gantimpala sa pagre-recruit sa dakilang Demon Xuanxia ay ganito ka-generous. Mukhang kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat akong mag-recruit ng mas maraming malalakas na tao. Samantala, matalim ang tinig ni Wang Feng nang bigla siyang sumigaw. Tama. Matalas ang kanyang titig habang nakatutok kay Zuan Shua. Ano ang ibig mong sabihin sa rasyon? Nanahimik si Zuan Shua ng ilang segundo, tila iniisip kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili, pagkatapos, ngumiti ito ng bahagya at humahagiki. Ahem, isa lang yung libangan ko, panggulat lang sa iba. Hindi ko naman talaga sila kinakain. Hindi kumbinsido si Wang Feng, may kung anong bumubulong sa kanya na kailangang kumpirmahin ito. Sistema, totoo ba ang sinabi ni Zuan Shua? Isang malamig at mekanikal na tinig ang pumailan lang sa kanyang isipan. Oo, napakunot noo si Wang Feng, ang ideya na ang isang dakilang demonyo tulad ni Zuan Shua ay nananakot lang ng tao para sa katuwaan ay tila katawa-tawa, pero hindi kailanman nagsisinungaling ang sistema. Matapos magmuni-muni ng sandali, bigla siyang natawa. Nagulat si Zuan Shua, pero di nagtagal, natawa rin siya. Sa kanyang isipan, nagsalita si Wang Feng gamit ang telepatiya. Hayop ka, isa kang dakilang demonyo, nasa tuktok ka ng profound sovereign realm noon, at kailangan mo pa ring manakat ng iba para lang matuwa. Sa isip din, sumagot si Zuan Shua, ngumisi ito, anong klaseng tao ang gagawa ng ganyang bagay? Sigurado akong magagalit ka kung sabihin kong kinakain at pinapatay ko talaga sila. Kaya hindi ko na lang sinabi ang totoo. Nagtaka si Ling Feiwu habang pinagmamasdan ng dalawa. Anong klaseng diskarte to? Paano nagawa ni Patriarch na kumbinsihin ang isang makapangyarihang nilalang tulad ni dakilang demonyong Zuan Shua na sumali sa Divine Immortal Sect gamit lang ang ilang salita? Napangiti si Li Qing, si Patriarch talaga ang tunay na alamat. Tumalikod si Wang Feng, ang kanyang presensya ay tila nagdudulot ng bigat sa paligid. Tama na ang panggulat. Sumama kayo sa akin, nagkatinginan sina Ling Feiwu at Li Qing. Saan tayo pupunta, Patriarch? Tanong ni Ling Feiwu. Misteryosong ngumiti si Wang Feng, syempre, dadalhin ko kayo sa tunay na tirahan ng Divine Immortal Sect. Nanlaki ang mga mata ni Ling Feiwu, alam ko na, hindi lang maaaring kubo ang tirahan ng Divine Immortal Sect. Nanginginig sa pananabik si Li Qing, sa wakas, makikita na natin ang totoong Divine Immortal Sect. Samantala, si Zuan Shua ay tahimik na nag-iisip, mukhang hindi ko sinasadyang naiintriga ang isang sinaunang sekta, kung hindi, paano magkakaroon ng isang profound sovereign at profound general realm na makapangyarihan sa isang kubo lang? Ano nga ba ang tunay na sekreto ng Divine Immortal Sect? Nagkumpulan sila sa loob ng maliit na kubo, halatang naiilang, napabuntong hininga si Wang Feng. Medyo maliit ang kubo, huwag masyadong magsiksikan, okay. Pagkatapos, itinaas niya ang kamay at sinambit buksan. Biglang lumitaw ang isang gintong talisman sa ere, lumulutang na parang may sariling buhay. Boom! Ito ay sumabog at naglabas ng nakakagininto ang enerhiya, kumukislap at naglabas ng matinding liwanag. Napaatras sina Li Qing at Ling Feiwu sa pagkagulat, habang si Zuan Shua ay napanganga. At sa harapan nila, isang divine gate ang unti-unting bumukas. Halos mapatalsik ang mga mata ni Zuan Shua. Anong klaseng sekta ang Divine Immortal Sect? Nasa loob ito ng isang lihim na dimensyon. Ang mga lihim na dimensyon ay napakabihira sa Xianlan Continent. Tuwing may lumilitaw na ganito, siguradong magaganap ang madugong labanan. Tanging ang mga nasa Profound Emperor Realm lamang ang may kakayahang magbukas ng isang lihim na dimensyon. Nagpatuloy siya sa bulong sa sarili, ngunit, paano nagawa ng Divine Immortal Sect na sakupin ang isang lihim na dimensyon? Nangangahulugan ito na itinatag ito ng isang Profound Emperor? Ibig sabihin, mayroon silang Profound Emperor Realm Legacy. Kung makuha ko ang kapangyarihang yun, naglakad si Wang Feng papasok sa portal, ang paligid ay bamalat ng kumikinang na gininto ang enerhiya. Paglabas niya sa kabilang dulo, napalibutan siya ng isang napakagarang templo, nagliliwanag sa sagradong enerhiya. Ang mga pader nito ay may nakaukit na sinaunang mga simbolo, kumikinang sa mahiwagang liwanag. Napatigil sina Ling Feiwu at Li Qing, tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Zuan Shua ay napabulong, Divine Immortal Sect, ang pangalang ito ay karapat-dapat sa kanyang kadakilaan.
Dahan-dahan nilang inakyat ang mga lumulutang na hagdan patungo sa isang napakarangal na gintong templo, ang buong paligid ay tila isang kaharian ng mga Diyos. Lumingon si Wang Feng sa kanila, piliin ninyo ang inyong magiging tirahan, matapos nyun, maaari ninyong tuklasin ang Divine Immortal Sect, pero huwag kayong lalapit sa mga ipinagbabawal na lugar. Sa sabik na tinig, sabay-sabay nilang sinagot, "Oo, Patriarch." Sa loob ng engranding bulwagan, binuksan ni Wang Feng ang napakalaking pinto na may maselang disenyo. Nang tumapak si Wang Feng sa loob, tila bumagsak siya sa isang dimensyon na puno ng kumikislap at mahiwagang estruktura. Sa gitna ng bulwagan, umupo siya sa kanyang trono, puno ng kumpiyansa at awtoridad. Ang kanyang kasuutan ay sumasalamin sa kanyang mataas na ranggo, at ang kanyang presensya ay nag-uumapaw sa kapangyarihan. Sa kanyang isipan, nagbitaw siya ng pangako, balang araw, pupunuin ko ang bulwagang ito ng mga makapangyarihang nilalang mula sa Profound Emperor Realm. Muling ginamit niya ang sistema, gamitin ang random summon, isang saglit ng katahimikan, pagkatapos, sumagot ang sistema, random summon, tagumpay, binabati kita, host, na itawag mo ang Panginoon ng Shifting Flowers Palace, Yao Yu, nanlaki ang mga mata ni Wang Feng, ano, na itawag ko ang pinakamagandang babae sa buong mundo.